maging maingat po talaga tayo sa pag-i-entertain ng mga lalaki sa social media. Yung iba, bata ang edad dun sa kanilang mga account, tapos mga foreigner sila, pero kapag magta-transact na ay ibang mga pangalan. Filipino naman yung ibang kumukuha ng pera. Ang nangyari sa kaibigan namin, nanay niya, na-scam. Ang daming perang nakuha. Dahil sa, ayun, dun sa Instagram, nakikipag-usap siya, nakikipag-chat. Tapos, ayun nga, bandang huli, may mga transaksyon na nga na pera ang kaugnay. Dahil sa merong mga package kuno, tapos wala naman siyang natanggap. Dahil nga pagdating sa custom, kailangan daw niya magbayad. Di nagpadala, nagbayad siya, nagbayad na nagbayad. Ayun, ang nangyari, wala naman palang package talaga, kundi kinuha lang ang pera. After nga ma-withdraw yung mga pera sa mga remittance center, ang nangyayari, binablock na, ganon. Tapos, another thing is, inalok siyang mangibang bansa, kahit na 60 na siya mahigit. Paniniwala ka ba na 60 mahigit, makakapagtrabaho ka pa, first time mong aalis ng Pilipinas, ma-hire ka pa? Syempre, hindi na. Kasi, alam mo naman, 60 plus ka na. Ano pa bang pag-asang ma-approve yung visa mo bilang isang employment visa? Syempre, hindi. Kasi nga sa edad, 'di ba? Halata naman na 60 plus ka na. Mahirap nang i-apply ng employment visa yung ganong edad. So, ayun, gumastos din siya doon. Ang laki ng ginastos. Tapos, wala rin nangyari. Scam pa din. Parang yung nangyari, iba-ibang tao yung binibigay, contact number, pangalan. Pero, yung transact, kumbaga yung nakikipag-usap na kunwari nagpapanggap na boyfriend or manliligaw, isang tao lang yun. So, ewan ko nga kung bakit ang tagal niyang na-discovery na niloloko na siya. Kasi guys, sa totoo lang, kapag tungkol sa mga usapin sa online na hindi mo kilala yung tao, kahit nga kakilala mo, i-scamin ka pa, yun pa kayang hindi mo kakilala. Pagdating sa online kasi, at may involved na pera, kapag mayroong foreigners, kahit sino pa yan dyan, anong ethnicity yan, anong lahi yan, nakikipag-usap sa'yo, tapos sa bandang kalagitnaan ng pag-uusap nyo or ng inyong pagkakilala sa isa't isa, mayroon ng perang involved. At yung lalaki ang kumukuha ng pera sa babae, ibig sabihin yan, scam yan. Usually kasi, ang lalaki talaga yung nag-o-offer na magbigay. Kapag ang lalaki yung nag-o-offer na magbigay, ibig sabihin, yan hindi yan scam kasi siya nga yung nag-o-offer sa'yo na magbigay siya yung gagastos Pero kapag siya ang humingi mula sa babae, tapos online lang kayo nagkakausap, whatever reason, yan ay scam yan. Ang sa akin, ako, dati pa mahilig na ako makipag-chat, pero para sa akin talaga, ang rules ko is, hindi ako nagpapadala or nagbibigay ng pera sa anumang kadahilanan. Hindi talaga, as in, hindi. Kapag nagbanggit na yan ng pera, na usapin, kahit alukin pa ako niyan ng trabaho, tapos may agency daw kuno sila, tapos magbabayad ako. Pagka ganyan na yung offer sa akin, ano na yan,
binibigyan ko na yan ng idea na hindi ako interesado. Lagang paprangkahin ko na hindi ako interesado sa ino-offer mo at hindi mo ako mai-scam dahil mas matalino ako sa'yo. So, that two things lang yon. It's either i-block niya ako or ako na mag-block sa kanya. Basta may kaugnay na pera. Hindi ko yan binibigyan ng dahilan para makakuha siya sa akin. Kaya, sa online transaction, never pa akong na-scam. Na-scam pa ako ng kamag-anak kaysa sa online. Yun ang totoo niyan. Kasi kamag-anak, maawa tayo di ba? Magtiwala tayo kasi kadugo natin, di ba? Pero pagdating sa online transaction, mga ibang lahi, hindi pa nangyari sa akin yan. Kasi maano talaga ako, hindi ako naaawa sa ganyan kasi hindi ko naman yan kaano-ano, talagang binabara ko yan. Kagabi nga naman, meron na naman ayan, nag-aalok, nasa Spain daw siya, nagtatrabaho, ganyan, isa daw siyang doktor, tapos yun, para, kasi alam ko na tungkol sa bata, may anak daw siyang isa, tapos tinanong ko kung asaan yung anak niya, ang sabi niya nandun, sabi ko nakatira ba sa'yo? Hindi daw kasi nasa trabaho daw siya. O di inunahan ko na, sabi ko saan nga nagtatrabaho? Sabi ko sa Afghanistan, sa Syria, sa Iraq, sa Yemen, yun, binanggit ko na yung mga lugar na alam kong gagamitin nilang kasinungalingan. Tapos, kasi madalas yan yung mga lugar na ginagamit nila na hindi daw sila mapag-video call, ganyan. Tapos, ang sagot niya, nasa Madrid, Spain daw siya kasi doktor siya. O, sabi ko, talaga? Sabi ko, ngayon patutsada ako, biro, sabi kong gano'n na. Paano ba makapunta dyan? Ayun, doon na siya lumusot. Hindi niya ginamit yung mga bansang inano ko kasi alam niya na nakakatunog siya na may experience ako doon. Ay di ayun, nagpalusot siya. Ang ginawa niya, sinabi niya sa akin na may agency daw na sabi niya, hindi ko alam pero kung gusto mo may agency akong kilala na magpapapunta sa'yo dito. Sabi ko, ay hindi ako interesado, sabi kong ganon. Kasi agency, pera ang kaugnay niyan. Ngayon, alam kong fake yan. Ngayon, sabi niya pero kung sabi ko, hindi ako nagtatransact online sa kahit sinong tao na hindi ko kakilala na may involved na pera. Ang sabi niya sa akin, pero pag tungkol sa trabaho, may pera talagang involved yan. Sabi ko, hindi nga ako interesado. Hindi ko interesadong pumunta dyan. Kasi alam kong scam yan. Sabi ko, diretsahan, sabi ko. Actually, maganda naman ang trabaho ko dito. Sabi kong ganon. At kumikita naman ako ng sapat. So, hindi ako interesado dyan sa mga ino-offer mo. So, kung ako sa'yo, either i-block mo ako or i-block kita. Alam mo, sinin niya na lang yung mahabang message kong huli kasi alam niya na nakatunog ako sa kanya. Tapos, wala na. O, diba? Kasi alam mo, pagka ganyan, scam talaga yan. Pera talaga ang gustong kunin yan sa'yo. Kaya guys, maging maingat talaga mga kababaihan. Ang dami ko nang nalalaman na umiiyak sila, na i-scam sila. Kasi nga dahil dyan sa mga package, na kesyo may mga, yung ibang mga babae, hindi sila ganun kagaling mag-isip. Kasi nadadala sila ng emotion nila. Yung sasabihin na mayroong package, may laptop doon, may iPhone doon, bla bla bla. Bakit ka maniniwala? Kung talagang may package silang ipapadala, bakit pa nila gagamitin yung package instead of pera na lang kaysa yung package na may babayaran? Kaya nila ginagamit yung package na dahilan kasi doon nga sa pagdating sa sinasabi nilang custom kuno, doon sila nga yung makakakuha ng pera sa babae. Kasi kung ang babae mahina sa analysis, matagal siya, hindi niya magets yung mga proseso nun pang-i-scam, talagang makukuhanan ka ng pera. Kaya lahat ng mga foreigner na nagsabi na may ipapadala silang package or whatsoever, wag na wag kayong papayag at i-block nyo na yan. Liban kung pera ang ipapadala sa'yo, pera, kilala mo na siya, nakita mo na sa video, tapos pinadalhan ka ng pera, yan totoo yan. Pero kung sabihin mo, package, tapos pagdating ng custom, block mo yan, agad.